Taguig City's NYE at the 5th is underway with an exciting lineup of local and international acts. Live in BGC, we have mobile journalist Yeda Pascual. How are the celebrations going, Yeda? Gretchen, Sean, Pauline, napakaraming tao ngayon dito at patuloy nga yung pagdagsa ng mga taong pumupunta dito sa Bonifacio High Street dahil syempre kaabang-abang nga yung mga bigating artists na magpe-perform dito ngayong gabi. Pwede bang pakita mo sa amin yung mga tao dyan? Parang wala kasi. Nasa High sa Street background Central mo siya. eh. Nakikita ko yung Oo. background Yeda. Pero nakikita ko may mga Yes, sa likod ng tumatawid. landmark. Pahirapan ba yung signal sa loob kaya ka nasa labas? Pero hindi. Hindi na sana. O medyo maingay siguro? Yes, tama ka dyan, Ingay, Gretchen. oo. Pahirapan yung signal doon sa loob at saka sobrang ingay. Okay. Kasi merong mga DJ na nag-perform at syempre sobrang dami nga na mga taong nakikiselebrate doon sa loob. Kaya minabutik muna natin lumabas dito. O, sino bang mga aabangan tonight? So magpe-perform nga ngayong gabi sina Juan Carlos Labajo, Rico Blanco, ang K-pop group na ITZY, ang electronic duo na Con, at ang pop star royalty na si Sarah Geronimo. Kaya kung makapansin dito sa paligid ko, doon kanina sa loob, talagang panay kabataan yung mga makikiparty ngayong gabi. Dapat nandun din kami. Ay, baka sila lang, Yeda. Pero how early no nagsimula dumating yung mga tao dyan at gaano karami na sila ngayon? May point pa ba kung sumunod si Pauline at si Gretchen after Mga ng news? kabataan. At saka outdoor ba yan? Yes, tama, Gretchen, outdoor event ito at concert ito. At inaasahan nga ay nasa around 60,000 yung attendees ngayong gabi. Kung ikukumpara mo last year, mas marami yan kasi last year nga ay nasa 50,000 yung mga attendees. So sabi nga ng mga marshal dito, alas 3 pa lang ng hapon, dumarami na yung mga pupunta dito mga kabataan at nag-aabang. Pero 7:30 p.m. pa, sinimulang buksan yung gate dito sa 5th Avenue. Ako napakabigat. May parking pa ba? Ang hirap mag-park dyan, Oo, ah. for sure. Pero Yeda, yun nga no, kung dun sa mga gusto pang humabol, pwede pa ba? May space pa ba para maki-celebrate ng New Year's Eve dyan? Yes, Pauline, pwede kayong kumabol. Dahil hanggang alauna pa naman itong party-party at itong countdown dito nga sa 5th Avenue. At pagdating sa parking, may mga available pa naman. Ako, nag-park ako sa landmark. At meron namang mga marshal dyan. Meron din inassign na transport nga yung PMO ng Taguig City para mag-assist sa mga gustong mag-park, sa mga daan kung saan sarado. At kung gusto niyo maging updated, bisitahin yung Facebook page ng Bonifacio Global City. Gaano kalayo yung lalakarin mo mula sa parking para makapunta dyan o kaya sa sakayan? At pangalawa, meron pa bang mga kainan? Kasi kanina, pahirapan din kami dito makakuha ng rider to get ourselves dinner. We were wondering what is the situation there when it comes to food and beverage. Gretchen, bukas pa naman yung mga pagkain dito sa paligid ng Bonifacio High Street at pagdating sa parking, hindi naman kalayuan. Maliban lang siguro kung saan ka pupwesto, depende pa rin kasi. Pero dito sa 38th Avenue, dito sarado nga yung daan. So, ang nearest talaga na mapagparkingan is dito sa landmark sa loob. So, 50 pesos naman yung parking fee dyan. Pero, Gretchen, paalala din pala sa mga pupunta, bawal magdala ng mga outside food and drinks. Kaya, mas maganda kung pupunta kayo dito, busog na kayo. But it's good to know that there's food. Actually, that's a very that's one of the main concerns. Ay, mo naman gutom. Oo, at saka maraming Sinasalubong ang daming tips ni Yeda from saan magpa-park, Oo. saan gaano kalayo lalakarin, at magkano yung parking. Makakahabol na si Pauline. Antayin mo ako, Yeda. May magpa-park naman para sa'yo. Thank you so much for joining us tonight, mobile journalist Yeda Pascual. Happy New Year!